Sino ang pananagutin? Yan. Will you take the initiative? If the order came from the Commander-in-Chief of the PNP and the AFP, walang iba kundi ang kapatid mo, si Pangulong Bongbong Marcos. So, kumusta na kayo? Ano nga sa tingin ninyo ang mga nagaganap na pagtawid o pagtawid ng mga kandidato mula sa bangag papunta kay Vice President Inday Sara? Remember, yun muna yung maligtas si BP Inday Sara para hindi makonvict. Pag na-convict si BP Inday Sara, let's say, hindi nakapasok yung 10, naggulong yung impeachment trial, kinonvict si VP Inday Sara, hindi siya makakatakbo sa 2028. Puta, tapos na. Palit na tayo ng content. Totoo. Alright, magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin, OFW, pati na dito sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. O isang mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon katabi ng subscribe icon. Nang sa ganun, lagi kang yung updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Pasok muna, intro! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalong TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tama naman, di ba? Dapat talaga pinag-uusapan yan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Tama naman. Yeah, ito maganda. Totoo ang laban, hindi Dapat. programa, di chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito Yes. sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging Alerto. Pagmatsyang truth ang nanap. Hindi natitinag, walang palusot. Ginagawa natin talaga yan para sa inyo. Bisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, Issue ng bayan. ating pag-usapan. Tunay na balita, walang Kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang sa mamamayan. totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Yes. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright mga kayon. Maraming salamat sa lahat ha. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Ipasok muna natin yung ating... kita mo? Hindi naka-ano? Yung ating... Alright, ipasok muna natin ito mga members natin. Milagros Chan, Franklin Porog, Lorna Trovera, Florina Dacumos, Queen O.H., Rose Enriquez, Mary Jane Taboada, Danny Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko at si JU Production. Maraming salamat. Meron po tayong join membership button dyan. Kung gusto niyo po magpa-member, pakiclick na lang. Kung hindi naman, okay lang po. Lahat ng mga bagong pasok dito, pati na rin yung mga datihan, sana makapag-subscribe kayo. Paki-double check kung nakasubscribe kayo. Subscribe na rin itong When Tito Talks, kung saan pinag-uusapan natin dito anything under the sun. Yan ang podcast natin. Wala pang 100 dyan na subscriber. Paabot na lang. Thank you so much. May mga mahihilig sa pagkain sa food. Nandiyan din po ang Tito Jom. May mga street food na pagkain. Filipino food, American, Indian, Dalmatian. Paki-subscribe na lang din po. Yan, nasa 42. So sana mabot tayo ng 100K na subscriber dyan. Yan yung mga pinagkakaabalahan natin pagka may extra oras tayo. Pero regular natin yung upload dyan, lalo-lalo na sa podcast natin, When Tito Talks. Okay, pag-usapan natin si Senator Amy. Okay, dahil mainit yung discussion sa kanya, maraming nagtataka, yung biglang pagsulpot niya, yung biglang paging concern niya kay Tatay Digong, nabuo na yung defense team ni Tatay Digong last week pa ata bago umuwi si BP Sara at hayaan na muna natin yun doon sa kanila. Intindihin na muna natin yung nangyayari dito sa Pilipinas, pero wag natin kalimutan na magdasal na yung health ni Tatay Digong palakasin, no? Wag muna yung yun ang unahin natin ipagdasal kasi yun yung mas
ano eh, kasi sa edad ni Tatay Digong, di ba? Yung uwi, sigurado makakauwi yan. Pauuwiin yan, sigurado ako dyan. Makakauwi yan at in time, di ba? God knows. Si God lang ang nakakaalam. Pero ngayon, dito sa Pilipinas, ito muna yung mga issue ng bayan. O nagkakaroon ng problema doon sa online voting. Di ba? Yung yung nasa iba, ano ba to? Basta yung online chuchu, yun, medyo nagkakaproblema na. Pero kumikilos na yan So, binabara na nila Kate Binag eh. Kasi yung COMELEC eh. Pag-usapan muna natin itong picture na nakikita ninyo. Camila Villar, pati si Manny Villar, pati si BP Inday Sara. Alam mo, kahit walang alliance, kahit walang partido itong si Camille Villar, kaya na ito tumayo sa sariling paa niya kasi may pera naman to eh. Di ba? Kayang-kaya niya yan. Di ba? Lalo-lalo na susuportahan niya ni Manny Villar, pati na rin sa nanay niya, si Cynthia Villar. Si Senator Amy, lumabas din, may mga naglabasan din na picture. Diba? Kung ano man yung strategiya ni BP Inday Sara dyan, dito rin, pag-uusapan natin, pumasok din sa video natin si Boljak, si Maharlika. Bigay din tayo ng opinion. Panoorin muna natin. Eto. Ang palagay ko, iba ang nangyari eh. Dahil sa umpisa, talagang tindi ang pagpipilit ng ating Pangulo Bongbong na talagang hindi ko-cooperate, hindi papapasukin, hindi tutulong. Pero nakita natin, kaya nga nagkakahalo ng politika, nung nag-umpisa na yung PI, yung papapalit ng ating konstitusyon sa pamamaraan ng akap at pagsusuhol sa mga pipirma, abay pumalpak yun, di ba? Nag-imbestiga rin tayo doon, pumalpak, hindi natuloy. Tapos nag-umpisa na yung mga maisog. Ayan, nung Abril at Mayo, mainit na yung mga maisog, pati Pebrero. Mainit na. Agad-agad, Mayo, ayan na, meron ng brief yung DOJ tungkol sa pagbabalik sa ICC, tungkol sa pag-aaresto kay Presidente Duterte. So nakita natin, nagbago talaga yung isipan nila by May. At may kinalaman mahirap isipin na hindi politika yung nangyari. Nung Politika nagpupunta yan. sila by May, by June nag-resign si VP. Tuloy-tuloy yung timeline eh. Tapos nakita natin, nag-umpay confidential funds, yung investigasyon ng Quadcom. Pagkatapos nung October, nagdatingan na yung ICC. So, mahirap isipin na talagang walang kinalaman sa politika. Mahirap maniwala na biglaan itong nangyari nung Marso. At sa yung Bureau of Immigration na nasa ilalim ni Secretary Remulla, kompleto ang record na nandyan yung ICC, nagdatingan ng October 4, tapos dumating yung interpreter, yung security expert, yung investigador, yung lawyer. Yung lawyer nga, kaaalis lang yata eh. Okay. So, Senator Amy, ito nga, kumbaga, si Senate President Cheese ang nag-broker, na para pumunta, 10 nga, sabi mo nga kanina, 10 ang pinayagan po ng Malacanang na dumalo. And at one point, Secretary Boying Remulla said that he felt that, you were already bullying him, you're making them, you're forcing them to admit something that they didn't want to admit to. So, my question is, was it still necessary for that third hearing? Were you able to get anything new that you did not get anymore nung first hearing pa lang? May narating ba? Oo. Kasi supposedly in age of legislation, may narating. may mga bagong revelations po. Talaga naman. I was going to ask, what new revelations did you uncover that's going to be helpful po in aid of legislation? Yes. Yes, unang-una nakita natin itong malawakang plano nila na durugin yung mga Duterte. Talagang may impeachment na, may PI na, pagkatapos nauwi pa sa kung ano-anong mga task force. Kaya eto nga, mahirap maniwala dito sa biglaan na March 11 lamang. At talagang nakakagulat to at may motibong politikal. Ang in aid of legislation natin, yung magulo, yung tungkol sa surrender
surrender or extradition. Kailangan yung dalawa sa isipan namin na pumunta sa husgadong Pilipino. Ito, hindi na nga pinayagan ang kanyang karapatan. Wala na nga yung kamag-anak, si VP Sara hindi pinapasok bilang counsel, abogado. Tapos yung doktor, pinag-intay, ang tagal-tagal at pinilit na bumiyahe kahit ayaw i-certify ng doktor. Yung mga karapatan pantaong linabag. At hindi lang si Presidente Duterte natuklasan natin, pati si E.S. Medialdea inaresto, pati si Attorney Delgra kinaladkad. Lahat ito ay labag sa kanilang karapatan. Pag-usapan Marami natin to. natuklasan, Maganda to. kailangan amyendahan at iklaro yung tinatawag nating crimes against humanity, yung RA 9851. Kailangan siguro balik natin yung lumang bill ng tatay ko, yung PD tungkol sa extradition, presidential decree, luma na yun, dekada 70 pa yan. Pagkatapos nun, may iba't iba pang mga OFW concerns. Kasi unang-una, ayaw natin maulit ito dahil ang balita, may mga warrant pang susunod. Ang ikalawa, ang balita, yung mga pulis naman, 5 pulis. Tapos sunod doon, mahaba pang listahan. At tulad ng sinabi ko, yung mga OFW, higit sa 1,000 ang nakakulong sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nanganganib sila at natatakot na hindi na sila makakauwi. Kaya kinakailangan asikasuhin natin yan dahil yung mga OF natin, sabi nila kung hindi na papagtanggol yung mga nasa Pilipinas at dating Pangulo, paano pa kami? Okay. Sino ang pananagutin? Yan. Will you take the initiative if the order came from the Commander-in-Chief of the PNP and the AFP, walang iba kundi ang kapatid mo, si Pangulong Bongbong Marcos? Yan ang dapat tignan natin ng maigi kasi nga ayaw talaga nila mabuko yung katotohanan. Kung ano-anong sinasabi, binubuli ko daw si Secretary Remulla. Kaya ko ba ibuli yun? Hindi nga ako madinig. Ang lakas-lakas ng boses. Nakaka-nervyos. Pero yung sinasabi ni Justice Ascuna na extraordinary rendition, sa pangkaraniwang salita, kidnap ang sinasabi niya. Illegal. Kidnap dahil dapat dinala nga sa husgadong Pilipino. Yes. Ako talaga naman. Kaya nung tinatanong namin sino nag-utos, dahil sinasabi ni General Torre, ang nag-utos sa kanya, si General Marbil, yung Chief PNP. Nung tinatanong namin si Chief PNP, sabi naman niya, hindi daw niya alam. Tapos biglang si Umi-extra sa Boying. si Secretary Boying, sabi niya, o sige, ako na lang nagsabi. Pwede ba yun? Pindihan ko Inako na yung niya. kapatid ko sa DILG at inutusan yung PNP. Naguguluhan kami, pinipilit namin, sabi executive privilege, ay hindi namin maintindihan. Nagtitinginan kami, pinagbigyan na namin, ayoko nang maging makulit, dinidiin, sasabihin pang binubuli siya, nakakatawa naman. So, Senator Amy, ito nga, no, you had Associate Justice Hindi niya sinagot yung Adolfo tanong ni Escudero Ali, there no? in the panel yesterday. But also, I heard Secretary Boying Remulla saying na nasa Supreme Court na, hayaan na natin ang Supreme Court na mag-decide. Are you content with Sabi niya, that? Walang papaikot-ikot tayo. lang tayo dito. endlessly. Hayaan na natin ang Yun lang naisip Suprema yan. na magdesisyon. Are you content with that? Or talagang you're going to be firm na talagang may linabag, mali talaga po, maski na po ang Korte Suprema po ay hindi pa naglalabas ng kanilang desisyon? Well, nakita natin, pinag-aralan natin maigi yung 4 na kaso na kinonsolidate ng ating Korte Suprema at iniiwasan kong maigi. Kaya nga yung tinatanong ko, yung ibang tao, hindi naman sakop ng Korte Suprema, hindi sakop ng 4 na kaso. Yung tungkol sa pag-aresto kay E.S. Medialdea, halimbawa, yung pagkaladkad kay Attorney Delgra, wala naman doon sa mga kaso tungkol sa habeas corpus. Kaya nagtataka ako bakit ayaw nilang sagutin ng maayos at wala naman doon yung tungkol sa ICC. Hindi rin sakop ng habeas corpus itong tungkol sa eroplano. Kaya nagtataka ako bakit iniiwasan ng iniiwasan. Wala naman doon, hindi naman linoloob ng iba't ibang mga kaso. Pag-usapan natin to. Maganda to bago tayo pumunta kay Maharlika. Pag-usapan natin to. Yung sequence, gaya ng unang na ikwento ko dito, yung sequence mula noong
nag-resign si BP Inday Sara sa DepEd, doon nagsimula sa totoo lang, doon nagsimula. Para ka nanonood na series, di ba? Ang movie series. Kasi yung bawat episode, ang ganda at alam mong pinagplanuhan. Para sa akin lang to para sa akin. Kung tatanungin nyo, ito pinagplanuhan. Talagang plano talaga. Tanga lang yung hindi maniniwala na hindi ito pinagplanuhan. Mula nung nag-resign si BP Inday Sara sa DepEd, sa Secretary DepEd, doon nagsimula, di ba? Doon na lumitaw yung impeachment, doon na siya hiniring sa Quadcom, yung nangyari kay Attorney Zulaika noon sometime in December ata yun, di ba? Hanggang sa yung January, February, March, kay Tatay Digong, lahat yan, for me, planado. Para kang nanonood ng movie series na bawat episode kahindik-hindik at hindi mo alam kung ano yung magaganap, di ba? Para kang nanonood sa Ocean Alam mo yung Ocean 11, 12, 13, 14, yung kaila, pangalan nun? Basta yung Oceans 12, 13, 14, 15, di ba alam mo na kahit na may twist yung istorya nila, pero alam mo, magnanakaw sila. Di ba? Kasi yun lang yun, iikot lang doon. Makakapagnakaw sila, pero may mga plot twist kung sino yung magiging kakampi, yung magiging kalaban. Di ba? At least alam mo, may clue ka. Pero itong nangyari, hindi mo alam kung ano ang mangyayari kada episode. Kaya nga parang sabi ko, parang ang example ko, para ka nanonood ng movie series na bawat episode, kaabang-abang. Kasi di ba, from the moment nag-resign si BP Inday Sara sa DepEd, that was episode 0. Tapos 1, 2, 3, grabe, yung sequence, ang galing. Di ba? Ang director nito, kung di ako nagkakamali, baka si BBM. Okay, si Romualdez Di ba? Hindi, tanga lang yung maniniwala. Tanga lang yung hindi maniniwala na hindi to planado na, ano nga, Diyos ko, sa taga. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, matatalino itong mga viewers ko kahit ako magsalita dito, syempre kayo naman, may sarili naman kayong pangunawa. Yung sinasabi ko naman, reaction ko naman, yung opinion ko. Kung mali ako, edi mali ako. Kung tama ako. Pero isa lang masasabi ko, observer ako. Observer kami. Hindi lang ako sa isa nanonood na napapakinggan din natin yan. Nanood din naman tayo ng HOR, ng Quadcom, mula sa Pogo, mula kay Alice Guo. Ano yun Karugtong-ruktong yan. Duktong-duktong yan. Planado lahat yan. Kasi nga, sa dulo ng palabok na yan, sa dulo ng iskinita na yan, it only means lang na gusto nilang pabaksakin ng Duterte para sila yung maghari sa Pilipinas. Kasi tutuusin after ni Bongbong Marcos sa 2028, sino ipapalit? Si Romualdez. Marcos pa din. Di ba? Sila pa rin ang gusto nilang maghari-harian. Yun lang yun. Kaya gusto nilang pabaksakin si Duterte dahil alam nila malakas si BP Sara. Malakas pa rin si Tatay Digong. Saka ka nakakita yung mga tao nasa labas. Ilan yun? Yung March 28, all over the world. Ang daming nagkumpul-kumpul para kay BP Inday Sara, para kay Tatay Digong. Kung yan, masamang tao, ng isa walang lalabas dyan. Di ba? Ganun kalakas Kaya nga itong mga to, takot na. Tingnan mo yung nangyayari sa Team Alyansa. Di ba? Nakakaramdam na sila, napabulusok na sila sa putik na ang semento. Kaya isa-isa na sila nagkakalasan. Di ba? The boat is sinking nga Sa akin ako unang nakadiscover niyan Lumulubog na yung yung bangka nila. Kaya sa kanya-kanya na silang sagip sa sarili nila. Kung ano man yung ginagawa ni Senator Amy Marcos ngayon, hindi naman yung coincidence. Unang-una nagpapasalamat ako kasi na bisto talaga kung sino yung mga nagsisinungaling, 'di ba? Pero yung intensyon ni Senator Amy, yun ang hindi natin alam. Yun ang hindi natin alam. Kung totoo ba siyang kaibigan kay BP Sara, kay Tatay Digong, o gusto lang niyang i-save yung sarili niya. 'Di ba? Hindi natin alam yung part na yun Pero salamat pa rin. Kasi nga nalaman natin na nung humarap sila sa hearing ni Senator Amy, nalaman natin na gano'n na lang sila magsinungaling. Hindi nila masabi-sabi, nagkakanda utal-utal sila. Salamat doon sa part na yon. Kasi naging chairperson ka, binunyag mo yan. Pero yung intention mo, dahil wala ka na sa Team Alyansa, tapos bigla ka nag-hearing, hindi mo nga naisagot kung sino yung mag-take ng initiative.
yung tinatanong ni Alice Soto na kung sino yung mananagot. Ipapangunahan mo ba yung initiative? Hindi mo nga sinagot di ba? Hindi mo nga sinagot Alam mo, kung meron kang gagawin para kay Tatay Digong, wag na yung pa-impeach yung kapatid mo. Kasi mukhang malabo naman mangyari yun di ba? Wag na yun. Wag na natin tignan sa ganung part kung ipapa-impeach ni Senator Amy yung kapatid niya. Tingin ko hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Ang gagawin yan, ganyan, hearing. So tingnan natin kung anong mangyayari dyan kung meron pa mananagot at siya magsisimula. Kung siya magsisimula na parang may mapanagot yung mga nagsisinungaling, yung mga talagang, hindi nga nila malaman kung sino nag-utos Di ba? Yung pananagutin pa. Paano mo pananagutin? Hindi nila nga maituro, di nyo nga maipilit kung sino yung nag-utos sa kanila di ba? O kung may gagawin ka ng paraan, Senator Amy, yung boto ko sa'yo, yung isa. Kasi dalawang sobra di ba? Dalawa sobra kasi na ako nito, vote straight na ako dito sa PDP laban. May dalawa pa, di ba? Para hindi ako undervote. O kung meron kang gagawin na paraan, maliban dyan sa hearing na yan, kung mapapanagot mo, mapapaamin mo kung sino yung mastermind, tapos may gagawin ka, boboto kita. Boboto kita sa'yo yung isang blanco ko. Di ba? Para hindi ko siya blanco. O iisip na lang ako ng isa pa. Di ba? Panoorin natin, Boljak. At marami pang iba. So, kumusta na kayo? Ano nga sa tingin ninyo ang mga nagaganap na pagtawid o pagtawid ng mga kandidato mula sa bangag papunta kay Vice President Inday Sara? Ngayon, ano ba ang strategy? Dahil ano ba ang strategy ni VP Sara? At syempre, kakakain ko lang ng tuyo, no? Courtesy of Ana. Kaya meron naman ako energy. At kumain din ako ng tsokolate, kaya hyper na naman ang inyong palangga. So, mga kababayan, talagang ang politika, kaya ako, hindi ako pang politika no? I mean, hindi ako pang literal na politika. Okay, let's talk about it. Dahil syempre ngayon, ang dami nagme-message talaga sa akin na mga nadismaya doon sa letrato ng teaser na ipinakita kung saan si Inday Sara at si Mangga ay magkasama. Okay. Kaya, alam mo, may ano pa ako may naiisip pa ako. Pero ano to akin lang to. Akin lang to ito yung iniisip ko. Hindi ko alam, baka pwede, o baka mali ako, di ba? Hindi ko, baka ito, si VP Inday Sara, kung totoo man yung picture na kasama niya si Senator Amy Marcos at mukhang ikakampanya ni VP si Senator Amy, hindi ko alam. Hula ko lang, pwedeng mali ako. Hindi kaya to utos din ng tatay niya na si Tatay Digong. Remember, merong interview si Tatay Digong. Tinanong siya ni Pinky Web ata kung meron siyang pinagkakautangan ng loob. Ang sinabi ni Tatay Digong, wala akong pinagpapautangan ng loob except for the 3 or 4 person. Tapos tinanong ni Pinky kung sino yun. Sinabi ni Tatay Digong, si Senator Amy. Bakit? Parang pinangakuan ni Tatay Digong, si Senator Amy, na pag nanalo si Tatay Digong, ipapalibing niya yung tatay nila sa libingan ng bayani. So parang ganon. Then the next one is nagbigay ng pera. Kumbaga, inutang daw ni Senator Amy, according sa speech na Tatay Digong, inutang daw ni Senator Amy pang suporta kay Tatay Digong sa candidacy niya sa pagka-presidente noon, 2016. Tapos, kasi nga sinasabi ni Tatay Digong, wala naman siya mga kakilala o kaibigan na chairman, na congressman na pwedeng tumulong sa kanya sa president candidacy niya. Si Senator Amy daw ang tumulong sa kanya. Okay? Ang iniisip ko lang, baka mali ako, baka utos to ni Tatay Digong dahil si VP Sara ang nakakausap kay Tatay Digong nung nasa Dahig si VP Sara. Alright, so ang dami nagme-message. Di ba napag-usapan na natin yan kahapon? Nung nag-vlog tayo, hindi ko pa nga alam kung totoo ba yan. Ang sabi, ma'am, totoo ba yung picture na pinost na kasama ni Inday Sara si Mangga? Ano ba ang catch? Ano ba ang strategy ni Inday Sara? Well, siya lang ang makakaalam niyan. Pero ang importante, meron din ako sariling strategy. Ang lagay ba,
ang lagay ba ay si Inday Sara lang ang may strategy. So kung ano man yung kanyang strategy, well, may mga bagay kasi no? Meron tayong mga puting ahas na mga nagsasabi sa atin at may mga impormasyon na hindi dapat munang i-disclose. Pero, eto lang ang aking strategy. Never again to Marcos. Whatever strategy ang ginagawa, political strategy ni Vice President Sara, darating tayo sa tamang panahon kung ano yung mga stratehiyang yan. Pero kahit ako'y naninindigan na kahit itaas pa ni Inday Sara ang kamay, pabaliktarin man niya, patuwarin niya si Amy, di ba, pabikakain niya si Amy, whatsoever, never again. Right? Ano sabi ni Palangga? Gumastos na kasi yung dalawa na yan ng 1 billion, madam, kaya lumapit kay Sara. So, sabi ko nga, kung ano man yung catch na yan, ipaubaya natin kay Inday. But it's hindi ibig sabihin na tayo ay magagalit kay Inday Sara. Alam mo, may mga information na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, pero meron talagang nagpo-promote kay Amy na nababayaran. Okay? Na nagkakapera. And eto yung kanilang business. That's their business. Yan yung pangkabuhayan nila. Yan ang pinagkikitaan nila. Yan yung binubuhay nila sa kanilang pamilya. Para lang yan yung bumaliktad, na nagsalta against o nagdiin kay Harry Roque, di ba? Ganon. So, ganon pa man, ano man ang strategy ni Inday, sa ngayon, it's premature para malaman natin o malaman ninyo. So, ako mayroon tayong mga nakarating na impormasyon, pero ikikip muna natin sa ating sarili. So, basta ako, kung kayo ay naniniwala sa akin at kayo ay naninindigan na katulad ko, hindi ako naniniwala na kailangan natin si Amy Marcos para protektahan si Inday Sara sa impeachment. Okay? Bakit kamo? Pwede naman protektahan. Okay, tingnan lang natin ha. Okay? Pwede naman protektahan. Okay, tingnan pala tong listahan dito. Pwede naman protektahan ng mga senador, okay? Pagdating sa impeachment trial, pag yan ay tuloy-tuloy na, mga kababayan, yung kanilang gusto talagang pag-impeach o pagtanggal sa pwesto kay Inday Sara eto, asa na yun? Okay. Dahil lang mga palanggi. Okay. Sa kasalukuyan, nandiyan si number 56, Attorney Vic Rodriguez. Tatanungin ko kayo, Amy Marcos o Attorney Vic Rodriguez? Kung magkakasama man sila, kung yan ay talagang yung pinakitang teaser na yan, na mga pasabog eklabush na yan, that's part of political strategy. But I will ask you heart to heart. So, sino bobotohin mo? Amy o number 56, Attorney Vic Rodriguez? Sa tingin mo, pagdating sa bakbakan, sinong susuporta kay Inday Sara? Si Amy na tumatraidor at hindi pa sinasabi na ang kapatid niya ay isang addictus benedictus. Hindi naman niya sasabihin yun ninyo, na in-expose natin yan, na nag-knock-knock yan si Amy noong first quarter na ibubuking niya sa taong bayan na ang kapatid niya ay addict sa pulburon. At sasabihin na lang niya, binanggitin ni Harry Roque yan, na ading, magpahinga ka na lang muna, magpagaling ka. Yun ang unang plano, according sa ating puting ahas, na gagawin ni Amy. Hindi naman niya gagawin niya, syempre. Is thicker than water. Yun na, sinagot niya na nga Ang question ko sa inyo, bakit may ganitong twist? Imagine mo si Amy Marcos at saka si Camille Villar ay kasama na sa alyansa ng mga bangag. Pero nagkaroon ng twist, nagkaroon ng turn of events nung pinag-kidnap nila ang Pangulong Duterte. Ano yung turn of events? Ang turn of events, prior to the kidnapping, o pagdukot kay Pangulong Duterte, nakitang-kita nyo naman. Ganito lang, unahin ko na to. Hinto na natin yan. Ganito lang. Ganito. Ito, maganda tong part na to. Maganda to makinig kayo. Kung nakaabot kayo sa dulo ng video na to, maganda to. Definitely may kasunduan yan.
tingin ko sa akin, tingin ko, definitely may kasunduan yan. Kasi ganito, sigurado naman gugulong na yung impeachment trial sa July di ba? July 1, parang gano'n nata, yung nilabas na timeline ni Senate President Escudero. Definitely, gugulong yung impeachment trial. At sa bandang huli, magbobotohan. Okay? Ang kailangan na boto, 2/3 ng 24 na senators. So that's 16 votes. 16. Okay. 16. Ang kailangan boboto para makonvict si VP Inday Sara. Pag hindi naabot yung 16, ligtas si VP Inday Sara. Lagi ko sinasabi to Lagi ko sinasabi to. Papasukin mo yung 10. Una siyam lang kasi. Una siyam lang. Sabihin natin siyam. Siyam plus 16 equals to 25. Di sobra na tayo kasi 24 lang yung senator di ito pa lang. Sapat na tayo. Pag pinapasok mo to, itong PDP laban na siyam o 10, maliligtas nito si VP Inday Sara. Di ba? Maliligtas. Kasi pag binoto nila yung 10, pag hindi bumoto tong 10, doon pa si Robin di ba? May sure na tayo ng isa. Hindi mabubuo yung 16, yung 2/3 na boboto. Hindi makukonvict si VP Inday Sara. Correct naman. Hindi mo na kailangan mamili Hindi na kailangan pa mamili sino iboboto mo. Si Senator Amy o si Vic. Pwede naman iboboto naman talaga si Vic. 'Di ba? Iboboto naman si Vic. May sobra lang talaga ng dalawa. Wala akong pinipili, hindi ko pinipili si Imelda. Ito lang gusto ko. Hindi natin kasi alam kung ano yung kasunduan o usapan kung totoo man na itinaas talaga o i-endorse ni VP Inday Sara si Senator Amy saka si Camille. Hindi coincidence Hindi ako naniniwala na coincidence lang. No. Meron talagang nauna na si Robin we all know Robin Padilla talagang diehard dyan sa mga Duterte. Nauna niya ng pinromote si Amy Marcos. At sinabi niya, and I quote, sinabi ni Senator Robin Padilla na walang kinalaman ng PDP laban yon doon sa pag-promote niya. Personal daw niya na ipinopromote si Amy Marcos. At alam natin na si Robin Padilla ay close at talagang diehard fan ng mga Duterte. Di ba? Latag lang natin yung conclusion sa inyo. Bahala kayo. Camille Villar. Kasi nga, si Amy, kung nandun ka sa kabila at alam mong dehado na kayo dahil nakita nyo, naglabasan yung mga tao, turn of events nga, sabi ni Maharlika, na ipinadukot si Tatay Digong, nakita niya, pucha, ang dami Naglabasan kahit sa ibang bansa, bihirang-bihira yun. Yung unang-una, wala namang pakialam yung sa ibang bansa, nangingailam lang yan pagka-voting. Tama ba? OFW, di ba? Pero ngayon, nakulong si Tatay Digong, talagang naagrabyado, pati yung mga nasa ibang bansa, yung mga OFW, naglabasan. Nakita siguro nila, pucha, ang dami Tagilid tayo rito sa Team Alcansya natin. Kanya-kanyang, save yourself. Nauna na kagad si Senator Amy. Pagpalagay lang natin, lalatag ko lang, nauna si Senator Amy. So nag-isip na siya siguro ng paraan, paano kaya ako masasali sa kumpiyansa sa simpatsya ng mga Duterte? Iimbestigahan ko kung bakit dinala si Tatay Digong. Yun. Kaya yan yung sinasabi ko. Regardless kung ano yung intensyon ni Senator Amy, sana totoo lang. Di ba? Kasi kung meron kang gagawin para kay Tatay Digong, boboto kita. Kasi may dalawa pa akong sobra. Remember? May dalawa pa tayong sobra. Kung 10 PDP laban yung pagbabasihan natin, may sobra pa tayong dalawa. Okay? Pero yung impeach, hindi na yan Hindi na mangyayari yan. Pati yung sinasabi ni Maharlika na isasabihin, yung usapan daw nila, na sasabihin ni Amy na bangag si kapatid niya. Hindi niya sasabihin yun. Sinagot mo na nga blood is thicker than water. Hindi niya sasagutin yun. Maari siya ng ibang alibay, pero hindi yung ganon direct. Walang ganon. Kahit sino mang kapatid na alam mo adik yung kapatid mo, hinuhuli ng pulis. Huli mo na, adik yung puking inang yan di ba? Kung gagawin mo ngayon, private kayo lang nakakaalam ng mga kapulisan, di ba? O ano makukuha sa kanya. Pero hindi yung publicly sabihin mo, sige, kunin niya na, adik yung kapatid ko di ba? Wala ganon. Hindi yan mangyayari. Kasi away talaga magkapatid yan. Pagka nangyari, kalimutan na yan. Kaya ikaw na nga nagsabi, blood is thicker than water, di ba?
Yun ang nakikita ko. May usapan yan. O, may kasunduan yan. Pwedeng ganito. Pwede para sa akin lang. Okay. Sige, kakampanya kita. Sa inyas tayo ng ganon. O, kung manalo ka, wag natin buuin yung 16 votes para ma-convict ako. Kasi remember, yun muna yung kailangan natin i-focus. Yung maligtas si BP Inday Sara para hindi ma-convict. Pag na-convict si BP Inday Sara, let's say, hindi nakapasok yung 10, naggulong yung impeachment trial, kinonvict si VP Inday Sara, hindi siya makakatakbo sa 2028. Puta, tapos na. Palit na tayo ng content. Totoo. Tapos na. Kasi sigurado, ang mga gugulong dyan, yung TRICOM, gugulong ulit yan. Tapos pag-iinitan na lahat, ganyan. Tapos yun na. Magulo na ulit. Wala na, ayawan na nun. Pagka ganun. Iba na content ko. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang unang goal, ang short term, for me, ang base sa observation ko, ang goal nila dyan, wag makonvict si BP Inday Sara. Doon muna tayo tumingin. Wag muna natin na, hindi, never again. Kasi pagka binoto natin yan, hindi nga ito nga muna tayo. Wag makonvict si BP Inday Sara. Hindi nga rin natin masabi kung makakapasok nga yung 10 eh. Ako, sigurado ako na ito'y boboto ko, 10. O yung iba, alanganin pa eh. Kasi ayaw nila kay ganito, ayaw nila kay ganon, kaya alanganin pa. Diba? O remember, medyo malakas din naman yung kahit papano yung kabila dahil marami din naman sila nabubudol. Hindi pa nga tayo sigurado eh. Perhaps naniniguro lang si BP Inday Sara. At least meron siyang dalawang kinakampanya o kung ano man, kung totoo man, na pwedeng hindi rin bumuo doon sa 16 votes kasi andito muna tayo na wag makonvict si VP Inday Sara. Wag muna natin tignan yung nandito. Yung nasa paligid na never again. Wag na tayong papabudol. Oo, gets ko yan. Marcoses is still Marcoses. Di ba? Totoo, kahit ano pa mang kulay. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung ano man yung intensyon ni Senator Amy, sana in aid of legislation lang talaga. Walang personal na interest. Pero dito muna tayo tumingin na wag makonvict si VP Inday Sara para makatakbo siya sa 2028. Dahil pag na-convict yan, sa ngayong July, pag gumulong ang impeachment trial at na-remove siya sa kanyang posisyon at hindi makatakbo sa 2028, sigurado ako sa inyo, katapusan na natin. Yan ang observation ko. Maraming salamat mga kayon. Pa-comment nga kung ano yung sa inyo. Kung, sa akin ano lang yan pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. Sa akin ano lang siya, hypothetically lang. Hindi pa siya napapatunayan. Okay? Maraming salamat. God bless. Paki-comment dyan sa baba kung ano yung tsuri nyo din. Maraming salamat. Kayo!